Magandang hapon, Kuya Lindy, at dyan po sa RTIA Batangas. Hello po. Kuya, kailan po ninyo nalaman itong pang-aabuso sa kapatid ninyo? Bago lang po kasi hindi naman po ako sa mga tatay po nakatira. Okay. Ang naiwan lang doon ay itong kapatid ninyo, tama ba? Opo, ma'am. At kung tutuusin, ilang taon na rin pala na inaabuso dahil umabot na meron siyang 3 anak. Opo, ma'am. Okay, itong mga anak na ito ay ang edad ay 11, 11 years old, 4 Opo. years old, at meron Opo. pang isang kapapanganak lang, 2 weeks old. Opo. At ito, ang sinasabing tatlong batang ito ay anak ng mismong tatay ninyo. Opo, ma'am. Sino ang nag-alaga kay Ninya? Nanay ninyo? Ang tatay po, Okay, nasan ang nanay ninyo? matagal na po ma'am patay. Okay, ilang taon pa lang si Ninya nung namatay ang nanay ninyo? Siguro po mga 10 years old po yung kapatid ko. 8. Okay. Ilan ba kayong magkakapatid, kuya? 3 lang po. 3. Tatlo po. Ikaw ang panganay. Opo, ma'am. 31 years old ka, tama? Opo. Oo. Si Ninya, ilang taon? 29. 29. 29 po. Siya ba ang sumunod kaagad sa'yo o meron pang iba pang kapatid? Hindi nyo ba alam na nanganak si Ninya ng 2 beses na? I mean, yung 11 years old at saka 4 years old? Hindi ko po ma'am nalaman yun. Okay. Doon lang po sa una ko siya nalaman. Bakit hindi mo, Nanganak na. kailan mo lang nalaman na nanganak na? Itong sa pangatlo, tama? Oo, ma'am. Sa pangatlo. Bakit? Nasaan ka? Opo. Nasa Sico First Pod. So, hindi mo nadadalaw ang tatay mo at si Ninya? Hindi po, madalang po, ma'am. Okay. Yung isang kapatid nyo pa, may alam ba siya tungkol sa nangyari kay Ninya? Hipag po yung nandito eh. Hipag. Hipag po yan nandito. Okay. Kasi mahigit 11 years old na yung bata. So, ibig sabihin, wala kayong contact kay Ninya. Tama ba? Or sa tatay mo? Wala po, ma'am. Bakit? Nag-away ba? May alitan ba? Ano ba? Pinalayas po ako ako ng tatay ko eh, kaya hindi wala po kaming contact doon. Saka kaya po wala akong choice na puntahan po sila. Okay. Lindy, magandang hapon sa iyo. Pagpalang hapon po, ma'am. Oo. Lindy, kailan ninyo nalaman itong nangyari kay Ninya? Ma'am, bali po ako kasi ay nalaman ko po ito. Ito yung action namin, itong huli na. Okay. Bali, alam ko po yung una, padalawa, patatlo, kaso wala po kasi ako nung 1 and 2 na baby. Yung 3 na baby na lang po ako. Parang umaksyon. Opo. Okay. At ito, si Ninya ba ay nakakausap na yung nakakasagot? Yes, ma'am. Kilala niya ang sarili niya? Kilala niya sinong tatay niya? Ganon. Alam niyang may mga anak siya? Yes, ma'am. Yes. Magandang hapon po, Mr. Ariel. Hello po, magandang hapon po. Unang-una, maraming salamat po sa agaran ninyo na pag-rescue kay Ninya. Matanong lang namin, sir, sa assessment ninyo, ano po ang mental age ni Ninya? Siya naman po ay okay naman po siya. Ang problema lang po sa kanya, meron nga po siya sa paningin po niya meron po na kaunting mga yung pong hindi po ayos ang kanyang visual sa kanya pong visual. Pero naman po sa assessment po namin sa kanyang pag-iisip po ay siya po ay nasa tama pong pag-iisip. So wala siyang mental disability? Nakapag-aral ba siya? Yung po, ang nagiging conflict lamang po ay yung pong kanyang pinag-aralan. Wala po siyang pinag-aralan kaya po hindi po ganoon ka dali pong kausapin si Ninya sa parte po namin. Ano po? Okay. Sa inyong pag-iimbestiga, I'm sure may Q&A na kayo, no? Pinangalanan ba niya ang sarili niyang tatay na siyang ama ng mga anak niya? Opo, pinangalanan po ni Ninya na ang kanya pong ama, ang ama po ng mga bata. Lindy, nasa inyo si Ninya at ang mga bata, tama? Yes po, ma'am. Okay. Nasa amin po. So, ang next step kasi nito is magsampa ng kaso. Yes po. Tinatanggi ng tatay. Nakausap na ba natin ng tatay? Nakausap na po namin. Nakausap na po kasi nagkaharap-harap po kami. O anong sabi ni tatay? Noong una po, dumedepensa siya dun sa piskal kasi nagkaharap po kaming 3. Okay. Pero inamin niya po doon na anak niya yung panganay. Yung panganay, yung pangalawa tsaka yung bunso. Hindi daw po kanya yun. Dapat lang magkaroon ng DNA test para Yes po, ma'am. para mapatunayan at mabigyang buhay naman yung kasong ito. Pero para malaman din natin kung paano naman itong 4 years old at saka 2 weeks old. Lindy, Apo. si Yes, Ninya, ma'am. as per the assessment ng ating MSWDO, ay may kapansanan sa mata o sa ability niya na Yes po, makakita. ma'am. So, hindi Yes naman po, sa mata po, meron po. sa mata.
legally blind ba siya kaya? Would you know? Or meron ba itong, napacheck up ba ninyo Hindi ito? po, ma'am. Ay, Medyo hindi. ano lang po yung parang banlag po, gano'n. Pero ang kanyang pag-iisip ay nakakaintindi naman. Kaya niyang alagaan yung mga bata. Nakakaintindi naman po siya, nakapag-alaga siya ng kanyang anak. Kaso ma'am, wala lang po talaga siyang, hindi po niya kayang magbasa, magsulat. Yes. Naisulat lang po niya, ipangalan lang niya. Okay. So kasi hindi ipinag-aral ng tatay, siguro. Hindi po nakatapos, ma'am. Nag-daycare siya, kaso namatay po yung kanyang ina. Kaya Oo. hindi na po siya natuloy. Magandang hapon po, Corporal Leslie Malabanan. Hello po, good afternoon po. Ayan. Ma'am Leslie, pagka ganito po ang kaso, no, meron pong disability na matatawag ang ating biktima, ano po ang kakailanganin para merong mag-substitute sa kanya kung para po sa kaso na maaaring iharap? Yun po kasing case ni niya is, noon naman pong interview is nakakausap ko naman po siya ng ayos. Okay. Nakwento niya po yung every details po ng mga pangyayari, yung mga insidente. Okay. Pero nung pong in-interview namin siya is kaharap po yung kanyang kuya. At saka po yung pong si Ma'am Lindy po kasi siya po ang tumatayo Okay. po talagang guardian ngayon ni niya. Okay. At saksi naman po si Ma'am Lindy na naikwento po talaga ni niya yung details. So as of now po, ang initial po na i-final namin case kay sa Tatay. suspect is 5 counts po ng violation of Republic Act 8353 po. Okay. Kasi may incest involved. Yes po. And then, Rape po talaga. because kung tutuusin, wala pang 18 siguro kasi kung 29, nanganak ng 11 years old na, nagbuntis siya nang hindi pa siya 18. Yes po. At saka po yung nga pong sa ating Republic Act 7610 is kapag po yun pong ating victim is Yes, may related. mental disability is considered as minor pa din po siya kapag hindi po niya kayang alagaan pa yung Ayun. sarili niya. Tama. Oo. So magkakaroon pa rin, kakailanganin pa rin natin ng assessment sa mental capability or kung may kapansanan sa pag-iisip si Ninya. Yes po, attorney. Oo. Be that as it may, nasa custody na rin ba natin yung tatay? Arrested po kasi siya noong June 7 kasi nga po ay may reklamo po si niya ng paggagahasa po noong June 7 po ng madaling araw. So arrested same din po day. siya noong June 7. Diyos ko, kapapanganak lang niya. Yes po. Oh my God. Ilang taon na ba si tatay? Si tatay po is 54 years old na po. Dinideny ba niya? Ano bang niya? Nasa tamang Nung una pag-iisip ba siya? Nung una po, dinideny po niya. Pero nito naman pong pahulis. Inamin po niya, pero ang sabi niya, yung panganay lang daw po yung sa kanya. So parang Pero, ginawa niyang asawa yung anak niya. yun na nga po ang nangyari po, attorney. Ay, Diyos ko. May trabaho ba itong si tatay? Doon po kasing kinakausap ko si Ninya at saka po si Miss Lindy, wala pong maayos na trabaho po si tatay. Actually po si Ninya po dati nung hindi pa siya nanganganak ang pumapasok ng paglalaba. Diyos ko, si Ninya Sa pa mga ang naghahanap kapitbahay buhay. po. Opo, yes po. Yun po ang kwento po sa amin ni Ninya at saka po ng mga kapitbahay na naglalaba nga daw po sa mga kapitbahay si Ninya para po may mapangkain daw po sila. So, ibig sabihin, yung bang mga sa kapitbahay or sa mga ibang tao, dyan sa paligid nila, alam nila na ganun ang estado ni Ninya? Alam po nila na si Ninya po is may mental disability. Doktora Camille, magandang hapon po sa inyo. Si Attorney Aina po ito. Magandang hapon, attorney. Yes. Doktora Camille, what we have here is an abused, a victim of incest, rape. 3 ang anak niya sa sarili niyang tatay. So, kapatid ko ang anak ko. Tama ba? Kasi base sa sinabi ni Corporal, kasi lumalabas, hindi siya mental disability, rather it's an intellectual disability. Kasi sabi niya may delay. Okay. Dahil kasi kung mental disabled yan, I guess unang-una, hindi niya kakayanin mag-alaga ng bata. Pangalawa, functional siya, nakakapagsaba. Tapos inaalagaan niya yung mga anak niya, gumagawa siya ng paraan. So basically, kung sinasabing 28 or 29 years old siya, malaki yung delay dahil una, hindi siya nakapag-aral. Pangalawa, kaya nagiging, kumbaga sa nun, limited yung alam niyang information, yung knowledge, gano'n. Kaya nagiging gano'n na, syempre sasabihin may mental disability dahil hindi marunong magsulat at saka magbasa. Kasi nga, hindi siya tinuruan. At saka doktora, meron siyang kapansanan sa mata. Hindi natin nakikita, no? So, may physical disability siya talaga. Oo, it's more the physical disability. Kasi kung nailahat niya yung kanyang pangyayari at saka naisumbong niya yung rape na to, so, ibig sabihin, may kakayahan siya. Intellectually disabled siya. Pero, unlimited, parang siguro,
hindi yung mild lang yung form dahil kasi nga, hindi siya nakapag-aral talaga. Pero kahit paano, alam niya kung paano mabuhay. Kaya nga siya naglalaba eh. So, At saka nakapagreklamo siya. Nakapagreklamo siya, Dr. Camille. Magandang hapon sa iyo, Ninya. Hello po. Oo, Ninya, magandang hapon. Si Attorney Aina ito. Ninya, ang wanted sa radyo si Senator Raffy ay nasa likod mo para tulungan ka sa kung ano man ang sa hinaharap mo ngayon, magkakaroon ng kaso at syempre yung pag-aalaga sa magiging kahinatnan nitong kasong ito. Ninya, matanong lang namin, nakapag-aral ka ba? Hindi po. Hindi. Okay. Hindi ka marunong magbasa? Hindi po. Okay. Pero naalagaan mo naman yung mga bata. Yung mga anak mo ba ay nag-aaral? Yung 11 anyos? Nag-aaral ba ito? Opo. Okay. Ninya, pinaparatangan mo ngayon yung sarili mong tatay. Tama ba ako? Na siya ang ama ng mga anak mo? Opo. Ang sinasabi naman ng tatay mo ay yung una lang daw ang anak niya. Pero yung pangalawa at itong huli mong pinanganak ay hindi sa kanya. Hindi pa. Tunay pa yun. Sa kanya yun lahat. Okay. Sa kanya lahat. Ninya, bakit ito bang matagal na kasi na nangyayari ito, no? Meron ka bang napagsabihan? Nakapagsumbong ka ba sa ibang tao tungkol sa ginagawa ng tatay mo sa'yo? Nanakot po ang tatay. Tatagayin daw po ang aking anak pag daw po ako nagsumbong. Okay. So merong pagbabanta sa buhay, hindi lang sa buhay mo, kundi pati sa buhay ng mga bata. Pero itong huli, nung nagreklamo ka nung June 7, bali nung Biyernes lang ito, no? Opo. Ito ay dahil gusto ka na namang galawin ng tatay mo, kapapanganak mo pa lang. Tama ba? Opo. Opo. Yung bata ay, ikaw ay nagpapa-breastfeed pa, no? Dumidede pa sa'yo yung bata. Opo. Ninya, hindi mo ba naisip na tawagan yung mga kuya mo or kausapin ng ibang kamag-anak ninyo bago ito nangyari? Nanakot nga po ang tatay. Okay. So, ngayon, hindi ka na dapat matakot, Ninya, ha? Huwag ka nang matatakot, okay? Alam mo naman na nasa poder ka na ng mga otoridad at ng mga ahensya na tutulong sa iyo at makakasiguro ka sa naligtas kayong mag-iina. Okay? Opo. So, nandyan ka ngayon, kasama mo si Kuya at nandyan rin si Lindy. Tama ba ako? Ang pinsan ninyo. Opo. At tutulong ang wanted sa radyo, no? Ang si Senator Raffy para tuluyan mong mapanindigan at mapanugutan ng tatay mo ang mga ginawa niya sa iyo. Opo. Dr. Camille, in this particular instance, would there be a need to substitute the complainant kaya? Or doon sa, mukha namang kaya niyang tumayo, ano? Kaya niya. Siguro ang lang dyan, halimbawa ipa-assess lang yung intellectual, yung kanyang mental age, at saka yung intellectual functioning. Kasi the way na nagiging sagot niya sa'yo, kahit na napaka-limited yung one word, two words na ganyan, tama wala yung inconsistencies. At saka parang may naiintindihan niya. So, may comprehension pero medyo limited lang. So, siguro further na testing for intellectual functioning at saka mental age niya. Ngayon, kung sabihin na ang mental age niya kahit paano, nasa 12 or 14 years old, kaya niya yan. Kaya niyang ipaglaban yung gusto niyang sabihin. Corporal Leslie Malabanan. Ma'am, dito naman, dalawa po ang titingnan natin. It's an intellectual disability and a physical disability kasi kinikilala naman na kapansanan yung inability niya to see properly. Tama po ba ako, Corporal Leslie? Doon po kasi sa pinagbabasihan po namin is, yun naman po kasing case niya ng visual disability is, nakakakita po siya ng ayos kasi doon po kausap po siya ng prosecutor nung tinanong ni prosecutor kung sino yung tatay niya, kung may ituro niya yung tatay niya, naituro naman po niya. So, I guess po is nakakakita naman po siya ng ayos. Okay. Parang wala pong visual disability. Medyo lang po, sabi nga po ni Miss Lindy, banlag po siya, pero malinaw po yung paningin niya. Okay. So, siguro, ang na lang talaga, yung kabuuan ng evaluation, Shari, tutulong tayo, no? Sa kabuuan ng evaluation, ng ability ni Ninya. Opo. Pero, nung nakausap ko siya, ngayon mukhang Corporal Leslie, talagang ipaglalaban niya, no? Ang sarili niya at ang mga anak niya. Yes po, talaga pong desidido po talaga siya and talaga pong yung mga details po na ibinigay niya sa amin nung nag-file kami ng case is malinaw na malinaw po talaga yung panggagahasang ginawa sa kanya ng kanyang ama. Okay. Yun pong pagpunta ni Leslie, dumiretso siya sa inyo, sa WCPD, dun sa itong, yung huling panggagahasa sa kanya?
Yung pong huling panggagahasa po is itinawag po sa amin ni Miss Lindy na gano'n okay. nga daw po. Kasi si Ninya is nung araw pong yun, nung June 7 is bantay sarado daw po siya ng kanyang ama. So si Ninya po is wala po siyang paraan talaga para makapagsumbong. Okay. Binisita lang po siya ni Miss Lindy nung araw na yun sa kanila. Kaya po nakapagsumbong si Ninya at itinawag po ni Miss Lindy sa amin. Agad-agad naman po na-rescue. kami agad-agad naman po kami nagpapunta po ng aming duty patroller po doon para po i-verify po yung complaint. At yun nga po, ang nakausap po is positive nga po na may insidente pong gano'n na nangyari ng June 7 na madaling araw. So, ang maganda naman po nun is nakita naman po agad yung suspect at nahuli din naman po agad at nadala po sa aming police station. At may pag-amin. Oh yes po, inamin po niya yung sa panganay talaga. Pero tumatanggi po siya doon sa pangalawa at sa pangatlo. Pero doon naman po sa insidenteng nangyari noong June 7, malinaw naman po yung sinabi ni Ninya na talagang naghahasa po siya noon. At Okay. saka daw noon po May 31. So, dumaan po si Ninya, I am assuming, sa medical legal, ano? Because Yes if po, there was noon din force. pong araw na yun po is nag-undergo po siya ng medical examination po. Okay. Lindy, sa ngayon, ang mga bata ay nasa mabuting kalagayan naman. Yes po, ma'am. Nasa custody po yun namin, lalo po doon sa kanyang hipag kasi doon po siya po yung nag-a-admit. At this point, Shari, we will now follow process, ano? Nakasampa na ang kaso, safe na si Ninya. No? Yan naman ang number 1 natin. Talaga na Na-rescue na po. na-rescue na siya. Ninya ganito, no, sasamahan ka ng reporter ni Senator Raffy, pupuntahan ka dyan, gayon din yung kuya mo, and then magpapakonsult tayo kay Dr. Camille Garcia, ipapamedical ka namin, kung ano man ang kailangan ng anak mo, tutulong kami, psychologist, psychiatrist, assessment din sa mga anak mo, counseling. Ibibigay namin, Ninya. Oo, may reporter naman na sasama sa'yo. Okay? Kay kuya, ganun po gagawin natin, sir, no? At imo-monitor po namin ng reporter po namin yung kaso po na isinampan niyo po doon kay tatay. Kung may kailangan po yung mga bata, tutulong kami, sir, dun sa mag-ina. Opo. Sige po, maraming salamat po, Police Corporal Leslie Malabanan ng WCPD ng Rosarios, Batangas PNP, and kay Mr. Ariel Macaraig, yung Social Welfare Assistant po ng MSWD o Rosario, Batangas Municipality, and of course, kay Dr. Camille Garcia, ang psychologist po natin sa the Clinic of the Holy Spirit. Yeah. Thank you very much po.